Attorney Mendez, tawag pansin ni Francesca sa abogado na noon ay kausap ni Gloria. Inakala niya, sasaludaran siya ng abogado. Pero nagtaka siya nang tingnan lang siya nito. Attorney, ngayon din, ay handa mo na ang lahat ng mga dokumento na maglilipat ang lahat ng kayamanan ng papa sa pangalan ko at gusto kong gawing legal ang pagkapaalis sa pamilyang iyan. Magsasampa rin ako ng demanda sa kanila sa ginawa nilang pagnanakaw sa mga mahalagang gamit ko sa maleta at sa illegal detention na ginawa nila sa akin kagabi. Subalit nanatili, nakamata lamang sa Attorney Mendez. Sa halip ay kinausap si Gloria. Wala ka pa palang binabanggit kay Francesca, Gloria. Ayoko siya mabigla, attorney. Gusto ko siya imibig marinig Francesca ang lahat. Nasa mga kamay ko ngayon ang last will na pirmado ng iyong ama at iba pang mga supporting documents na nag-aalis sa karapatan sa iyo sa lahat ng kayamanan ng iyong ama. Dahil dineklara ng iyong ama na nagkaroon ka ng pagtatangka sa kanyang buhay nung ikaw ay naririto pa sa Pilipinas. Napatulala si Francesca. Wala siyang alam sa batas kahit hindi niya masabi kung tama ang ginawa ng abogado o hindi. Sinimulang basahin ng abogado ang nilalaman ng last will na naglilipat sa lahat ng kayamanan ni Senyor Regalado sa asawang kauli nito at sa dalawa nitong anak. Binasa rin nito ang deklarasyon ng namatay na kaya nito idalisan ng mana si Francesca at dahil sa naging pagkatangka nitong lasunin ang sarili nitong ama nung nabubuhay pa nang hindi mapagbigyan na mag-abroad. Nakalagay rin iyon na dahilan kung bakit pumayag si Senyor Regalado na mag-abroad ng kanyang anak. Idinagdag pa sa deklarasyon na siya isang subail at walang konsiderasyong anak. Nakasalaysay rin sa nasabing affidavit na pinagmumura niya ang kanyang ama na naging dahilan kung bakit tuloy ang nagalit ito sa kanya. Hindi, kailanman ay hindi ko minura ang aking papa. Pawang mga kasinungalingan namang iyan. Hindi magagawa ng papa ko ang kabuktutang ito sa akin. Sabog ang luhang wika niya. I'm sorry, Francesca. Subalit valid ang mga reasons ng iyong ama kung bakit hindi niya pinamana sa iyo ang kanyang kayamanan. Ngayong malinaw na ang lahat, ay naintindihan mo na marahil kung bakit simula sa araw na ito ay sa servants quarter ka na rin matutulog kasama ng mga katulong. Dahil simula ngayon ay isa ka na lamang katulong sa Hacienda Regalado. Ikaw ang magiging labandera namin mag-iina. Hindi niyo magagawa sa akin iyan. Ipaglalaban ko ang aking karapatan. Igukonsulta ko ito sa ibang abogado. Imposible ang sinasabi mo, Francesca. Hindi mo na nga magagawang lumabas ang Hacienda magmula ngayon. Bakit ang hindi? May magagawa ka pa ba? Lahat ang tauhan rito ay kapanalig ko na at nung binabalak mo na tumakas ay hindi mo rin magagawa. Wala kang pera ni isang kusing. Wala ka na rin cellphone para tawagan ang sino mang gusto mong tawagan. Ngayon, kung gusto mong mabuhay, magsilbihan mo kami mag-iina. Attorney, tulungan mo ako. Hindi na ako pwedeng parusahan ng ganito. Mulakhak si Gloria at saka yumapos sa baywang ni Attorney Mendez. May isa pang hindi ka alam, Francesca. Sweetheart, malambing na wika nito sa abogado. Abot tayo nga ang isi nito na hinalikan ang biyuda sa pisngi. Naningkit ang kanyang mga mata sa matinding galit. Halos pumutok ang kanyang dibdib sa tindi ng puot na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Mga hayop, mga baboy, niloko ninyo ang papa ko. Gustuin man niyang isatinig ang galit na kanyang nararamdaman, ay pinanghihina siya ng katotohanan. Wala na siyang ngipin para banggain ang mga ito. Alam na rin niya may foul play sa testamentong tinudok ni Attorney Mendez. Subalit paano niya lalabanan ang mga ito? Hindi ka gagamit ng washing machine sa paglalaba. Kailangan kamay ang gagamitin mo. Buliyaw ni Gina sa kanya, sabay hagis sa maruruming damit sa kanyang mukha. Nagpupuyos ang kanyang kalooban sa tindi ng humiliation at nararamdamang habag sa sarili. Hindi mapaniwalaan ng dalaga na sa isang iglap, ang malang prinsesa na iyang buhay ay mahalinahan ng buhay ng impyerno. Sa kanyang tanang buhay, ni Panyo ay hindi na naranasang maglaba. This is unfair, Lord.
tahimik niyang maktol. Sumasargo ang mga luha niya habang pupunta sa labahan. Umiyak na laban niya sa kamay ang mga damit na mag-iina. Palibhasa ay hindi sanay ay nagkasugat-sugat iyon. Halos araw-araw ay naglalabas siya at hindi niya magawang makatutol. Habag na habag sa kanya ang mga katulong at kapag nakalingat ang mag-iina ay tinutulungan siya. Subalit minsan ay nahuli ng mga ito ang pagtulong na ginagawa ng mga katulong sa bahay. Bukod sa hindi pinakain maghapon ang mga katulong ay sinaktan pa ito ng magkakapatid. Tandaan ninyo ha, ang sino mang mahuhuling tumutulong sa malditang ito ay puputulan ng kamay. Banta ni Hilda. Pagkuwan ay hinarap siya. At ikaw naman, dahil sa kinakasabwat mo ang mga katulong sa panuloko sa amin, magmula ngayon ay sasapa ka na maglalaba. Naintindihan mo? Maglalakad ka, madaling araw pa lamang, para hindi ka abutan ng matinding sikat ang araw sa labahan. Entiende? Hilda, nakikiusap ako sa iyo. Dito na lamang ako maglalaba. Ang layo ng sapang iyon. May 1 oras sa lalakarin bago ako makarating doon. Aba, at sino kang marunong makiusap ngayon Kaya lang, sorry ka na lang. Hindi ako marunong maawa. Mga sadista, mga mapang-api, tamaan sana kayo ng kidlat. Bubangon sana ang papa sa hukay at multuhin kayo. Panay ang mura niya sa mag-iina habang lumalakad sa damuhan patungo sa sapa na paglalabahan. Hilamat siya sa luha habang bitbit ang laundry basket ang laman ay mga kobre kama at mga punda kasi nakatakdang labahan sa araw na iyon. Tunay na nagsisikip ang kanyang dibdib sa magkahalong galit at sama ng loob sa madrasta at mga anak nito. Talaga palang kayang-kaya kang perwisyohin ng mga halagang kaluluwang iyon kapag ginusto, lalo pa, at may kasabwat na abogado. Isang ahas ang Atty. Mendez na iyon. Matapos ang pagtiwalaan ng papa, ay ganito pa ang ginawa niya sa akin. Dati, ay hindi niya alam kung paano tumawag sa Panginoon dahil wala naman siyang kailangan dito. Ni hindi nga siya nagdarasal. Pero naging magandang halimbawa sa kanya si Leslie, isang born-again Christian. Gayunpaman, hindi siya nahimok na Leslie na maging isa rin born-again Christian, pero natatandaan niya ang mga share nito. Kapag may tamang relasyon ang tao sa Panginoon, may pag-asa lagi sa buhay. At ngayon ay naisip na mahalaga nga siguro na may personal na relasyon sa Diyos. Tumingala siya sa langit, wala na masusulingan at mahihinga ng tulong. Naisip niya ang Diyos, Lord, paano na ako? May pag-asa pa ba ako? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ni Leslie tungkol sa iyo, pero gusto ko magtiwala sa iyo sa mga oras na ito. Nakaramdam siya ng ginhawa matapos may kumpisal ang simpleng dalangin. Sinapit niya ang sapa, sinimulang maglaba. Ang mga natapos na niyang labahan ng mga kumot at kobre kama ay ikinula niya sa damuhan habang kinukusot ang mga punda. Ano itong nababalitaan ko? Na ginawa ng muchacha ang nag-iisang anak ng senyor. Timang anyo, sumugod si David sa asyenda at sinita si Gloria at ang mga anak nito. Huminahon ka, Atty. Miranda. Hindi namin gagawin iyon nang wala kaming pinangahawakang mga dokumento. Nang mula sa itaas ay bumaba si Atty. Mendez. Nakasuot lamang ito ng roba. Hindi man magsalita ay nahuhulaan na ni David ang tunay na namamagitan kay Gloria at sa abogado. Kaya gusto niya suntukin si Atty. Mendez ng mga sandaling iyon. Subalit, nagpakahinahon siya. Naririto ka pala, David. Hinahanap ko si Francesca at napag-alaman ko, ginawa ninyong labandera ang nag-iisang heredera ni Senyor Regalado. Humalakak na malakas si Atty. Mendez. Wala ka pa rin palang alam, katulad ni Francesca. Alam mo, David, nagtanim ng galit ang senyor sa kanyang anak sa ginawa nitong pangiiwan sa kanya at hindi ko siya napigil sa kanyang desisyon na i-disinherit si Francesca at isalin lahat ng kanyang kayamanan kay Gloria at sa mga anak nito. Hindi ako maaaring maniwala sa inyo, attorney. Mahal na mahal ang senyor ang kanyang anak
Paano mong nasabi? Lagi ba kayo magkasama ng senyor? Alam mo ba ang nasa kalooban niya? Higit siguro ang kapanipaniwala na ang taong kanyang katabi sa pagtulog ang nakakaalam ng tunay niyang kalooban. Lumapit si Gloria kay David. Alam mo, David, ako'y naliliit na malaman kong pinamanang lahat sa amin ang kanyamanan niya. Wala kaming kalam-alam na mag-iina at nagulat na lamang ako na makita ang pirmadong dokumento na nag-aalis ng karapatan kay Francesca bilang tagapagmana. Napailing si David. Hindi talaga ako makakapaniwala sa mga sinasabi ninyo dahil nauntol ang kanyang sasabihin para may pamigil sa kanyang dila. Sa nakikitang hayagang relasyon na Attorney Mendez at Gloria ay hindi makakabuti kung kikibo siya sa mga oras na ito. Dahil ano, David? Walang sapat na batayan para idisinhirit ng senyor ang kanyang anak. Mayroon, David, valid ang reason na nakalagay roon na ang pagkatangka ni Francesca sa buhay ng senyor nung ito ay nabubuhay pa. Alam ninyo, hindi totoo iyan. Paano mo sasabihin hindi totoo? Dahil may pinirmahan siyang affidavit na nagsasaad na pinagtangkaan niyang lasunin ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Hindi ako naniniwala. Magagawa ng Senyor Regalado ang mga sinasabi ninyo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahong tulungan pa si Francesca dahil mabubulok siya sa kakalabas sa siyendang ito. Nasa po ni David ng kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Attorney Mendez. Kailangan maliwanagan kong lahat ito sa adiya. Makahulugan nilapitan ni Attorney Mendez si David at tinaklot sa dibdib. Kung ano man ang binabalak mo, Attorney David Miranda, ay huwag mo nang ituloy. Hindi makakabuti sa iyo ang binabalak mong gawin. Napangisi si David. Hindi ako kalaban, Attorney Mendez. Kaya lang, sana, ay maging fair ang laban. Ang totoo, ay natutuwa ako sa mga nangyayari sa anak ng senyor. Hindi rin yun ay tatanong, ay may malaking atraso sa akin ng babaeng iyon. Anong atraso? Interesadong tanong ni Gloria. Ako na lang ang nakakaalam noon. Ang gusto ko lang matiyak ay kung talagang hindi kayo sasabit. Hanggang nakakulong siya sa asyenda, ay walang sabit ng kasong ito. At tinitiyak ko sa iyo, dito na mabubulok ang babaeng iyan. Tugon ni Attorney Mendez. Masuyong humawak sa bisig ni David. Si Gloria, huwag kang mag-alaala, David. Kapag naisaayos na ang lahat, ay tiyak na magkakaroon ka rin ng parte. Yun lang ang hinihintay ko. Huwag kayong sisira sa usapan kung ayaw ninyong ako sumira sa kasunduan natin. Kung ganyan, nagkakasundo tayo ay walang problema. Siya nga pala, David, kung may panahon ka, ay magtungo ka rito sa linggo ng gabi. Birthday ko at may konting salo-salo magkaganap. Sige, senyora, maasahan ninyo ang aking pagdating. Paalis na sana si David ng palihim siyang kausapin ni Aling Patring. Sa nagmamadaling tinig, ikinuwento ng mayordomo ang mga nalalaman. Binigyan nito ng instruction ni David at pawang-tango lamang ang itinugon ng mayordama. Natatanaw ni David si Francesca sa ginagawa nitong pagkukula sa damuhan. Nahabag ang binata, subalit alaala niya ang kataasan ng dalaga. Timang kanyang anyo at gusto itong lapitan. Pero sa isang banda, ay gusto niyang pasalamatan. Naranasan ni Francesca ang ganitong kaapihan. Sadyang kailangan kang turuan ng leksyon ni Francesca. Hinila ni David ang renda ng kabayo sinasakyan. Kakatapos lamang ko sa tinakahuli-huli ang labahin, nang mula kung saan, ay nakarinig siya ng rumaragas ang yabag ng kabayo, papalakas sa mga yabag, at napatili siya nang walang awang pinadaanan ng lula ng kabayo ang kanyang mga ikinula sa damuhan. Oh no! Nalulumon niyang bulalas. Galit na sinundan niya ng tingin ang lalaki na kasakay sa kabayo. Bastos, walang modo, mahulog ka sana. Tamaan ka sana ng kidlat. Inis-inis ang bulyaw dito. Napuno na may itim na putik ang mga kumot at kobre kama at wala siyang nagawa kundi iyakan ng mga iyon. Lalo siyang nahabag sa kanyang sarili na makilala ang lula ng kabayo. Kahit na nakatalikod ito, ay hindi siya maaari magkamali. Nakakalungkot isipin
Walang pakialam na nawala ito sa kanyang paningin at hindi man lang nag-aksempa nung lingunin siya. Si David Miranda, ang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa niya alam kung anong pangalan. She felt a sudden pain in her chest. Ginagantihan niya ako. Galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Nag-self-pity na naman siya habang inuulit na labahan ang mga narumihang labahin. Abala ang lahat nang siya ay dumating buhat sa paglalaba. Tingin niya ay kay maraming iniluluto. Gutom na gutom siya at naghahanap ng makakain. Natanawan siya ng Aling Catring at sa kanyang pagtataka ay hinila siya nito. Halika, huwag ka namang papakita sa mga amo natin. Pumasok ka sa servant's quarter at doon kita dadalahan ng pagkain. Nang tataka, napasunod siya kay Aling Catring. Pumasok siya sa loob ng servant's quarter at inalapat ng katawan sa higa ang nakalaan sa kanya. Francesca, tawag pansin ni Aling Catring. Napatayo siya nang maamoy ang masarap na pagkain dala ng mayordoma. Kumain ka na. Huwag ka na munang lalabas dito at hindi ka mautusan. Baka mahuli kayo na mag-iina. Ay madami pa kayo sa problema ko, Aling Catring. Huwag ka mag-alala. Abala sa pagpapaganda mag-iina sa itaas. Birthday kasi ni Senyora Gloria at bisita nila si Attorney Miranda. Miranda? Ulit niya. Si David, ang tinutukoy ko, ang sumundo sa airport. Matagal ang wala si Aling Catring, ay hindi pa rin nagagalaw ni Francesca ang pagkain binigay nito. Isa na palang abogado ang dating hampas lupa at nagkabaligtad na kami ng posisyon ngayon. Ikaw ang magdudulot ng tubig habang kumakain kami. Entiende? Sinabi ni Gloria sa kanya. Nasa sala sa si David at kausap ang dalawang anak na dalaga ni Gloria. Hindi maintindihan ni Francesca kung bakit. Para may nag-uudyok sa kanya ni silipin ang binata na nagkataong nakaupo ng paharap sa kusina. Minto ang kanyang paghinga na masilayan ang lalaki. Ang laki talaga ng kanyang ipinagbago. Ang layo-layo ng hitsura niya kaysa dati. Akalain ko ba na maging ganitong kagwapo ang lalaking ito ngayon? Hoy, baka lumaglag ang mga mata mo. Tawag pansin ni Aling Catring. Palibasa ay walang mata nakatingin sa kanila. Nagawa sila itong pansinin. Huwag mong titingnan ng ganyan si David kapag kumakain na sila. Baka kalbuhin ka ng magkapatid na nag-aagawan sa atensyon ni David. Nanibago ako ng husto sa kanya, Aling Catring. Ay talaga, palibhasa, ay isa ng abogado at nabibihisa na ng husto. Lumutang kagwapuhang taglay ng Cheske. May girlfriend na ba siya, Aling Catring? Wala pa. Mabait pa siya? Hindi mata pobre. Ay nako, super bait. Palibhasa, ay nanggaling sa hirap. Hindi niya napapansin at tanong siya ng tanong na tungkol kay David. Para nagkakaroon siya ng interes na malaman ng husto ang family background nito. Ang bilis nga ng asenso ng lalaking iyan eh. May sarili ng bahay at lote, malapit lang sa hangganan ng asyenda. May sarili na rin sasakyan. Akalaan mo ba namang umusenso ng kanyang kabilis si David? Dumudumi ang kanyang isipan. Naisip niya na baka isa rin ito sa nangurakot sa kayamanan ng kanyang ama. At kung patuloy niyang i-entertain sa kanyang isipan ang mga negatibong ginawa ng mga taong ito, ay lalo lamang madaragdagan ang sakit ng loob na nakaipon sa kanyang dibdib.